Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans, saan mang panig ng mundo. Ang bakbakan o labanan nating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Zanibek Alimkhanuly kontra po Andre Mikhailovich. Fight schedule October 4, 2024. Nagaganapin po ito sa The Star City, bansang Australia po ito mga idol. Sa pagbakan na ito, tayo po ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis na kung saan, doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado po na inyong malalaman kung saan nga ba naging yamado, saan naging dihado itong magkabilang panig. At inaanyayahan ko rin po kayo na panoorin ang kabuuang video or ang buong video at nang sa ganon, makakuha kayo ng idea at makapag-desisyon po kayo sa inyong pipiliin na sa tingin po ninyo ay may malaking tsansa sa panalo dito po sa naturang sagupaan. Nabanggit ko kanina na magkaroon din ng comparison, so tatalakayin din po natin ang kanilang mga background mula sa kanilang physical appearance, karanasan o eksperyensya sa labanan, maging sa kanilang mga taglay-taglay na skills o mga galawan. Gaano po ba yan kahalaga? Mga Lods, ang lahat ay importante. Yung physical na appearance, kung saan siya may advantages, ganyan. Karanasan, dahil yung karanasan mga Lods, malaking bagay po yan, lalo na pagdating po sa sitwasyon na magkahirap pa na sa galaw or sa laban, ganyan. At yung skills na kung saan binabanggit natin dito yan. Bago natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago pa po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inaanyayahan ko po kayo na sana suportahan po niyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta, sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Dahil kung wala kayo, wala rin po ako. O siyempre. Kaya naman mga idol, maraming salamat po. Okay, hindi na natin ito patagalin, simulan na natin. Alamin na natin ang mga background dito sa magkabilang panig at unahin natin ang sa panig ng challenger, Andre Mikhailovich ng New Zealand. As a pro boxer, may impresimong kartada ito. 21 wins with 13 wins coming by way of knockout. Undefeated, walang naitalang talo, wala rin naitalang tabla. May edad na 26 anyos at ang height 5 foot and 11 and a half inches. Reach 74 and a half inches. Orthodox ang stance, knockout ratio 61.9%. Last fight, April 24, 2024, nakasagupan nito si Les Sharrington. Panalo by first round technical knockout. Ito si Andre Mikhailovich. Karanasan o eksperyensya ni Andre Mikhailovich, nakasagupa niya si King Davidson, Ernesto Espana, Les Sharrington, at ang nagkapagpatikim sa kanya ng kaunang bagsak, si Edison Satarin. Additional sa karanasan nitong si Andre Mikhailovich mga idol, multiple New Zealand national champion po ito sa light middleweight division. So, ibig sabihin, dati din para itong lumalaban sa mga tournament, sa amateur o sa Olympic, ganyan. Ang na-achieve pa po lamang nito dito sa pro boxing, mga regional, WBO, global, IBF Pan-Pacific, ganyan. Skills, boxer puncher ito sa pangkalahatan mga idol. Malimit natin itong nakikita sa pressure fighter style, laging umaabante, nagpakawala ng mga jab, 1-2 combination, 2-2-2. Malimit din natin nakikita siya dyan. Pero nasabi ko itong boxer puncher dahil may defensive style, counter punching style, ganyan, sa pangkalahatan niyang galaw. Taglay din ito ang hand speed, power, siyempre, timing at accuracy. At di rin po matatawaran ang pagbato nito ng mga kombinasyon. Pagdating naman sa depensa, average lamang ang kanya depensa. Cover, tapik sa suntok ng katunggali, konting atras, moving around sa kanya katunggali, yung
konting pagpaparatili niya sa depensa, ganyan. Pero malimit po talaga ito sa close range or inside fighting. So, sa panig naman ni Zanibek Alimkhanuly, bilang isang professional boxer, may Brasimo Cartada din po ito. 15 wins with 10 wins coming by way of knockout, undefeated. Hawak nito ang IBF at WBO. So, ibig sabihin, Unified World Champion po itong si Zanibek Alimkhanuly. May edad na 31 anyos at ang height 5 foot and 11.5 inches. Reach 71.5 inches. Southpaw naman ang stance. Knockout ratio 66.67%. Ito po ay taga Kazakhstan. Kababayan to ni Gennady. Last fight October 14, 2023. Nakasagupan ito si Vincenzo Gualtieri. Unification title bout sa IBF at WBO. Panalo itong si Zanibek Alimkhanuly sa laban kay Vincenzo by 6-round technical knockout. So, ibig sabihin mga idol, unang depensa ito sa 2 titulo sa laban niya kay Andrei Mikhailovich. Eksperyensya o karanasan ni Zanibek Alimkhanuly. Bago ito pumasok sa professional boxing, siya po ay dating lumalaban sa amateur. Katunayan, naging gold medalist ito noong 2013 sa World Championship at naging representative ito sa bansang Kazakhstan noong 2016 sa Summer Olympic. Sa karanasan naman nito bilang isang professional boxer na, nakasagupan nito si Denzel Bentley, Steven Butler, Vincenzo Gualtieri. Skills nitong si Zanibek Alimkhanuly, all-around boxer. Pagka sinasabi nating all-around boxer, halos lahat ng galawan mayroon ito. At may ibubuga pagdating po sa teknikalan na laban. Pagdating sa depensa, maganda rin po ang kanyang depensa. Pero may mga pagkakataon na naging bukas ito lalo na kung siya po ay umaatake. So, delikado ding makaunter. Pero lamang, masasabi ko, nasa pangkahalatan sa kanyang depensa, lalo na magaling ito sa distansya na suntukan, masasabi kong halos lahat kaya all-around boxer ito. Epektibo siya sa long range, epektibo rin sa mid-range, epektibo rin sa close range. Taglay yung hand speed, power, timing at accuracy. So, dadako na tayo sa ating gagawing comparison mga idol. Sa dako na pagdadausan sa laban which is sa bansang Australia, pareho silang dayo. Bakit? Taga New Zealand si Andrei Mikhailovich. Tapos si Zanibek Alimkhanuly naman, Kazakhs. Pero sa tingin ko na sa Amerika na rin yan nakatira si Zanibek. Ngayon, dadako naman tayo sa ranking. Kampiyon si Zanibek sa IBF at WBO. Si Andrei Mikhailovich rank 3 sa IBF dahil ang 1, 2, bakante po yan sa ranking ayon sa boxing scene. Kaya rank 3 agad si Kuan, kaya siya po ang naging mandatory. Rank 4 sa WBO, so nasa top ranking din po pala si Andrei Mikhailovich. So dapat talagang labanan, di ba? So ngayon, dadako tayo sa physical na appearance. 31 anyos si Alimkhanuly. Si Mikhailovich, 76 anyos, pareho na sa prime. Sa height, magkasing tangkad lang sila na 5 foot and 11.5 inches. Ngunit sa reach, lamang po ng 3 inches si Andrei Mikhailovich. So, mas lamang ang kanyang reach. Southpaw kontra orthodox. Hindi na bago kay Andrei Mikhailovich ang southpaw, maging sa panig naman ni Zanibek Alimkhanuly dahil malimit na palaban si Khanuly sa orthodox din naman, di ba? Okay. Ngayon, dadako naman tayo sa activity. So parehong aktibo sila. Aktibo pa naman si Zanibek pero 1 year din po ito na hindi napapalaban. Oo. Samantala si Andrei Mikhailovich is aktibo po kasi April 24, 2024. Eksperyensya, bagamat itong si Andrei Mikhailovich ay dating lumalaban din naman sa amateur, pero sa narating lamang si Alimkhanuly. At kasalukuyang kampiyon si Alimkhanuly.
Sa uri ng kinalaban, lamang pa rin si Canole dahil mga world champion din naman ang kanyang kinatunggali. So, 60-40 sa experience. Sa skills, 55-45 dahil boxer-puncher kontra all-around boxer. Si Andre Mikhailovich, epektibo sa close range, mid-range. Si Sanivic Alimkhanuly naman, mas epektibo sa long range. Pero, hindi ibig sabihin noon na hindi lumalaban ito sa inside fighting na kung saan napaka talentado din po ng boxingerong ito. Sabi ko nga, epektibo siya sa long range, mid-range at close range. O, ganun siya. Oo, pero mas si Andre Mikhailovich sa close range dahil yun talaga ang malimit sa kanya. Sino llamado? Ang llamado po si Sanivic Alimkhanuly. Di pa rin ako magbigay ng mataas na 55-45 lang para sa akin. Bakit? Sa physical appearance, di po magkakalayo. Sa knockout ratio, di rin po sila magkakalayo, pero lamang si Alimkhanuly. 66.67% knockout ratio ni Canole, 61.9% knockout ratio ni Mikhailovich. So, 5% ang diferensya sa power. So, konti lang. Sa skills, nakadepende sa diskarte ng magkabilang panig. Dahil kung maging agresibo itong si Andre Mikhailovich, di po yan basta-basta. Lalo na't may power din po talaga na taglay. Lamang lang si Mikhailovich o si Alimkhanuly dahil sa siyempre combination sa hand speed at yung husay sa depensa dahil may ibubuga nga ho sa teknikalan na bakbakan itong si Sanivic Alimkhanuly. Marunong lang bumagsak itong si Andre Mikhailovich pero marunong din hong bumangon. So hindi ko pa nakita yung mag-groggy ito, ganyan. So may tibay. So ngayon dadako na tayo sa ating prediction sa laban. Prediction ko po dyan sa Sanivic Alimkhanuly by technical knockout 1-7. Yan ang aking prediction. Ngayon kung sakaling mawi sa puntusan, pabor pa rin ako kay Alimkhanuly na mananalo sa puntusan. Gamit ang kanyang skills, power, saan posible din niya may domina ang kabuuhang laban. Yan was decision or split decision, pabor ako kay Alimkhanuly. Ngayon, dahil tapos naman tayo sa ating official prediction, sa panig naman ni Andre Mikhailovich, tanda natin na sa ating comparison, 55-45 in favor of Alimkhanuly lamang. 5% lang din ho ang diferensya. So, sa panig nitong si Andre Mikhailovich, gamit ang kanyang pagka-agresibo, gamit ang kanyang husay sa inside fighting, delikado din si Alimkhanuly masingitan dyan. Delikado ring ma-knockout sa Alimkhanuly. Although, wala naman tayong nakitang kahinaan din itong si Alimkhanuly. Pero sa lakas na taglay-taglay nitong si Andre Mikhailovich, pag nasingitan sa mid-range o close range sa suntukan si Alimkhanuly, may kalalagyan siya dyan. So, masasabi ko na sa lahat ng round, posibleng manalo by knockout si Andre Mikhailovich. Sa lahat ng round, posible siyang manalo din by knockout. Posible kasi niyang masingitan dahil once na itong si Sanivic Alimkhanuly ay magpaulan ng suntok, bukas ang kanya depensa. So, delikado po yan na masingitan talaga ng counter. Ayun ang kabang-abang kay Andre Mikhailovich. Ang counter niya si Alimkhanuly. Pero masabi ko nga na yan, kung magbigay ako ng round, siguro doon na yan makukuha ni Andre Mikhailovich ang pag-knockout kay Alimkhanuly. Late rounds. Yan, posible. At this is boxing, anything can happen. Posible din. Nasa early rounds. Bakit? Yung kapanahon ng mag-a-adjust, magbabasa pa sa galaw, itong si Sanivic Alimkhanuly. Ngayon, kung masakali mawi sa puntusan, may chance bang manalo itong si Andre Mikhailovich? Yes, this is boxing. Anything can happen. Gamit ang kanyang pag-agresibo at power din, posible din niyang may domina ang buong laban. Lalo na't isang taon na hindi napapalaban itong si Sanivic Alimkhanuly. Di natin alam, baka ay pinasok sa tinatawag natin na ring rust na kung saan maapektuhan ang kanyang performance.
Na kung saan, although hindi siya ma-knockout, pero pwede siyang talunin sa puntusan. Kaya, delikado din na laban ito para kay Zanibek Alimkhanuly. At idagdag ko rin po, mga Lods, na nasa top ranking ang boksingirong ito. Hindi ito basta lang. Nasa top ranking. At hindi rin basta boksingero ito kasi nga siya po ay dating lumalaban din sa amateur. May background din po ito sa amateur boxing. Kaya hindi po yan bastang laban lang. Oo, ma-action ito na labanan. Pero mas pabor ako kay Alimkhanuly. No. Hanggang dito na lamang. Ito po ang Dong Sports PH. Maraming salamat po.